Ipinagdiriwang ngayon sa buong mundo ang World Press Freedom Day. Ito ay sa pangunguna ng mga magkakaalyadong bansa na nagtataguyod ng kalayaan sa pamamahayag. May 20 taon nang ipinagdiriwang ng United Nations ang World Press Freedom Day. Ang ulat mula kay Bianca Piedad. Dyaryo, radyo, telebisyon, online media. Lahat ng ito ay gamit na gamit sa pagbibigay impormasyon sa buong mundo at lahat ng ito ang tulay ng mga mamamahayag para magpakalat ng balita at kaalaman. Subalit kaakibat nito ang panganib na patuloy na sinusuong ng bawat mamamahayag. Sa pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng World Press Freedom Day, muling itinaas ng United Nations ang pagsusulong ng proteksyon sa malayang pamamahayag sa tema ngayong taon na Safe to Speak, Securing Freedom of Expression in All Media. Nakasentro ang UN sa pagbabantay sa seguridad ng mga mamamahayag, paglaban sa kultura kung saan nakakalaya ang mga kriminal na pumipigil sa freedom of expression at pagtiyak sa online safety. 1993 nang iprinoklama ng United Nations ang World Press Freedom Day tuwing ika-3 ng Mayo. Layo nitong ipagdiwang ang mga prinsipyo na batayan ng kalayaan sa pamamahayag, tayahin ang kalagayan ng press freedom sa buong mundo, ipagtanggol ang media sa atake sa kanilang kalayaan at magbigay pugay sa mga mamamahayag na nagbuwis ng buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Puspusan naman ang pagsusulong ng pamahalaan ng Pilipinas para buuin ang isang super body para sa extrajudicial killing ng Administrative Order No. 35. Kaya naman kasabay ng pag-iisip, pagsasalita, pagtitweet, pag-like at pag-share ay ang pag-asa na may kasangga tayo sa malayang pamamahayag. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.